Nais ko munang magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers. Ganon din sa lahat ng aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Naway patuloy niyo lamang akong suportahan at makakaasa po kayong gagawa pa po tayo ng marami at magagandang mga kwento. Paalala, ito ay isang katang-isip lamang. Anumang pangalan, karakter, pangyayari, lugar, ay pawang gawa-gawa lamang. Muling nagbabalik ang kwento ni Roldan, Part 5. Nang mga oras na yun, ay nag-umpisa na nga silang mag-inuman. Bakas kay Roldan ang pagkahiya nito at ganun din naman ang nadarama ni Alex. Habang si Glenn naman ay kinausap ang tito niya dahil matagal na din silang hindi nagkita. Pinakilala ni Glenn si Roldan at kinuwento pa nito kung saan at paano sila nagkakilala. Maraming sinabi si Glenn tungkol kay Roldan na para bang alam na nito ang buo nitong pagkatao. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman ang tungkol sa kanila ni Alex bago pa man sila nagkakilala. Humirit naman si Alex kay Roldan kung ano ba talaga ang totoong pakay nito kay Glenn. Hindi naman ito minasama ni Roldan at sinagot naman niya ito na wala siyang masamang intensyon kay Glenn dahil pinalaki sila ng kanyang lola na marangal kahit hindi sila lumaking mayaman. Alam ni Alex ang buong pagkatao ni Glenn, na siya'y nahuhumaling sa mga lalaki at hindi naman ito tinatago ni Glenn sa kanya at sa kanyang tita. Kaya naman alam na nito kung ano ang namamagitan sa kanila ni Roldan kahit hindi na ito sabihin pa ni Glenn sa kanya. Humaba pa ang kanilang inuman at inabot na nga sila ng 3:00 ng umaga at patuloy lamang sila sa kanilang ginagawa. Sa sobrang saya ni Glenn ay hindi na nito napigilan ang kanyang sarili na uminom ng marami. Kaya unti-unti na itong nalalasing at napapakanta na lamang ito. Habang si Alex naman ay hindi nagpapahalata sa pagtitig ng malagkit kay Roldan dahil sa nakasando at naka-boxer short lamang ito. Kaya makikita ang ganda ng hubog ng kanyang katawan at bakat ng kanyang pagkalalaki. Ngunit si Roldan naman ay nakakahalata sa pagtitig ni Alex na sa mga oras na yon ay medyo lasing na rin. Isang oras ang lumipas ay nakatulog na rin si Glenn sa sofa dahil sa sobrang kalasingan nito. Si Roldan naman ay tahimik na nakaupo dahil nahihilo na rin ito sabay kausap kay Glenn na pumasok na sila sa kwarto. Si Alex naman ay parang may binabalak sa mga oras na yon. Nilapitan nito si Glenn upang tingnan kung ito ay nakatulog na. Tinapik nito si Glenn sa balikat ngunit hindi na nga ito sumagot dahil nakatulog na ito sa sobrang kalasingan. Samantala, si Roldan naman ay umalis at dali-dali itong pumunta sa banyo dahil naiihi na nga ito. Pumasok ito sa loob at matapos ito ay dali-dali itong lumabas. Hindi naman niya namalayan na sumunod sa kanya si Alex na sa mga oras na yon ay nag-iinit at may balak kay Roldan. Sinalubong ni Alex ng halik si Roldan at medyo nagkulat ito
Ngunit sa pagkakataong iyon ay nag-iinit naman si Roldan. Kaya gumanti din ito ng halik kay Alex. Hindi na napigilan pa ng dalawa ang kanyang nararamdaman. Kaya hinila at dinala ni Alex si Roldan sa loob ng stockroom ng kanilang bahay at doon nga ay parehong pinagsaluhan ang init ng kanilang katawan. Habang sila'y nagtatalik ay nanumbalik kay Alex ang kanyang ginawa noon kay Roldan. Ngunit sa pagkakataong ito ay sobrang kaligayahan ang ginagawa nila. Na para bang pareho nilang na-miss ang isa't isa. Nagulat si Alex kay Roldan dahil ibang-iba na nga ito sa dati na sobrang inosente at ngayon ay palaban na rin pagdating sa kama. Natapos nga nila ang kanilang ginawa at lumabas ito sa kwarto na para bang walang nangyari. Binalikan nila si Glenn sa sala at doon ay inakay na ni Roldan si Glenn pabalik sa kwarto. At si Alex naman ay nakasunod sa kanilang dalawa. Pumasok na nga sila sa kwarto at pinahiga na nila si Glenn sa kama. Ngunit bago pa man si Alex umalis at lumabas, ay humirit pa ito ng isang halik kay Roldan. Hindi naman pumalag si Roldan sa ginawa nito at pagkatapos ay lumabas na si Alex. Isinarado na nga ni Roldan ang kanilang kwarto at dumiretso sa banyo at naligo muna ito. Habang naliligo si Roldan ay biglang naisip nito ang nangyari sa kanila muli ni Alex. Hindi ito makapaniwala na siya pala ang tito ni Glenn. Natapos nga si Roldan maligo kaya dumiretso na rin ito sa higaan katabi si Glenn. Samantala, si Alex naman ay pumasok na rin sa kwarto at doon nga ay napaisip din ito kay Roldan. Na tila ba'y masaya itong nakita siya at sa nangyari muli sa kanila. Tanghali na magising silang dalawa at unang bumangon si Roldan na sa mga oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kanila ni Alex kagabi. At alam din ito na hindi dapat malaman ni Glenn ang tungkol dito at lalo na din ng kanyang tita. Sumunod na bumangon si Glenn na sa mga oras na yon ay medyo masakit ang ulo dahil sa sobrang kalasingan nito. Kaya naman dumiretso ito sa banyo para maligo. Nang matapos ito ay sumunod naman sa kanya si Roldan at pagkatapos ay binati ni Glenn si Roldan at sinabi kung nag-enjoy ba siya kagabi. Biglang natahimik si Roldan at nauutal itong sumagot kay Glenn at sinabing ayos lang naman siya. Pagkatapos mag-usap ni Glenn at Roldan ay lumabas na nga sila sa kwarto at bumaba ito. Doon ay nakita nilang muli ang tita ni Glenn sa kusina na naghahanda ng kanilang pagkain. Tinawag ni Glenn ang tita niya at humingi ito ng paumanhin dahil sa nag-inuman sila kagabi kasama ng kanyang tito. Kaya naman tanghali na itong nagising. Sumagot naman ang tita ni Glenn at napatawa na lamang ito at sinabing ayos lang naman at walang problema dahil alam na nito na mag-iinuman talaga sila dahil sa sobrang tagal na rin nilang hindi nagbanding. Humingi din ng tawad si Roldan at para bang nagigilty ito sa tita ni Glenn dahil sa nangyari sa kanila ni Alex lalo pa at alam nito na siya pala ang asawa ni Alex.
Nagumpisa na nga silang kumain at sa mga oras na yon ay dumating naman si Alex. Sinalubong ito ng tita ni Glenn at umupo ito sumabay kumain sa kanila. Habang kumakain ay hindi naman makatitig ni Roldan kay Alex. Habang si Glenn naman ay kinausap ang tito nito kung ano ang nangyari kagabi. Sinagot naman ito ni Alex at sinabing napasobra nga siya ng inom kaya nakatulog ito. Kaya sila na lamang ni Roldan ang nagpatuloy sa inuman. Napauo na lang ni Roldan at sinang-ayunan ang mga sinabi ni Alex kahit medyo nahihiya pa ito. At dito nga'y nagtatapos ang storya muli ng buhay ni Roldan Part 5. Abangan niyo po muli ang storya ng kanyang buhay Part 6.